Humingi ako ng anak sa foreigner. Kasi kung bibigyan niya ako, baka sakaling matutunan ko siyang mahalin. Pero sabi niya hindi niya kaya. At nitong nakaraan, puro away na kami. At sinasabi niya na kahit oral sex daw, bakit hindi ko magawa. Naawa ako sa kanya kasi siya yung tumutulong sa akin. Pero selfish siya. I am 36 at solo parent ako ng 17 years na. At 17 na rin yung anak ko na lalaki. Ilang beses akong nagkajowa pero palagi akong iniiwan. Na minsan naging kabit na rin ako ng 5 years dahil sa pangungulila ko sa pagmamahal. Pero tapos na yon. At sa kwento ko, hindi ko naman napapabayaan yung anak ko kahit pa lumalandi ako. Nasa private school yung anak ko na grade 12 na ngayon at single pa rin. May kasama ako na foreigner na hindi ko alam kung anong tawag doon. Caregiver yata at sim travel companion. Nag-i-expect na siya ng too much at hindi ko yun kayang ibigay. 70 years old na siya at ako naman ay 36 pa lang. Oo nga na siya yung nagbabayad ng lahat ng bilis ko dito sa bahay kasama ng food. Pero ang tuition ng anak ko, allowance, ay sa akin pa rin ang gagaling. Binibigyan ako ng amo ko na foreigner ng 1K a week. Para sa akin ay kulang yun. Hindi naman ako humihingi ng kahit na ano sa kanya at ang gusto ko lang naman ipayagan niya akong magtrabaho. Na dahil nga hindi ako kontento sa 1K. Bata pa ako at gusto ko pang ma-enjoy yung moment na malayang magagawa ang lahat. Ngayon ay meron akong boyfriend na seaman at gusto ko nang makalaya sa foreigner kasi nga gusto ko nang magkaroon ng sariling buhay. At kung mapapagbigyan ako ay gusto ko pang magkaroon ng anak kahit na isa. Humingi ako ng anak sa foreigner kasi nga baka sakaling matutunan ko siyang mahalin. Pero ang sabi niya hindi niya kaya. Kaya naman pumayag na lang ako na manirahan siya dito sa amin. No sex kami pero nitong nakaraan ay puro away na kami. At sinasabi niya na kahit oral sex daw ay hindi ko magawa. At isinusumbat na niya sa akin ng lahat. Alam ko na magulo yung kwento ko at naguguluhan din talaga ako. Naawa ko sa kanya kasi nga siya yung tumulong sa akin sa lahat. At kung nasan ako ngayon. Pero selfish siya at hindi niya rin kayang tanggapin ng anak ko. At sinasabi niya pa nga na lazy yung anak ko at mabuti pang mamatay na lang or may kapansanan na wala daw kasing pakinabang. Ayaw ko kasi na pagtrabahuhin yung anak ko kasi nga ayaw ko siyang humawak ng pera na kikitain niya. Baka nalibang na sa trabaho kapag kumita ng pera at baka mapabayaan ng pag-aaral niya kaya ako na lang yung magtatrabaho pero ayaw naman akong pagtrabahuhin. Wala naman akong mamanahin sa kanya kapag nawala siya. Na ang iniisip ko paano kung mawala siya. Na kung kailan 45 or 50 na ako, wala akong ipon at paano ako makakasimula ulit. Dapat ko ba na ipagpatuloy ang desisyon ko at tuluyan ko na siyang bitawan dahil nahihirapan na rin ako o pipiliin ko yung mahal ko na seaman. Ang hirap magdesisyon. Sana mamili ni mapayuhan niyo naman ako. Letter sender, Joy. Ilang beses kang nagkajowa pero lagi kang iniiwan or ikaw tong ewan. Proud 5 years kang kabit na nangungulila kuno ka. Eh yung jowa mong seaman, kabit ka rin ba? Hindi ka sanay ng walang lalaki? Lalaki lang yung nagpapaligaya sa'yo, Joy. Yung sitwasyon mo ngayon na caregiver kuno pero nahirit ng manuman. Aayaw ka kunyari pero gustong palahi. Tanga ka ba? Kasi ganyan na yung trato sa'yo, papalahi ka pa. Nasusugal kang talaga? O gusto mo lang ng mana para sureball na? O ang tanong, may mamanahin ka ba? So 1K weekly allowance mo plus bills. At ganyan na ang sinasabi sa anak mo, tanong mo pa rin kung itutuloy. Asa ng utak mo? Nagkaribok na. Sa bagay may pagka-user ka rin kasi kaya hindi ka makadecide. Baldado lang ang hindi makakadecide sa ganyan 36 ka pa lang, mabuhay ka nang sayo, magtrabaho ka. Papakontrol ka talaga sa barya-barya. Ayaw mong dumiskarte sa buhay, ayaw mong pagpawisan. Yung anak mo ayaw mo ring matutong dumiskarte ng sarili pero ganyan yung pinapakita mong diskarte. Etong si Joy literal na hindi masaya, no?